Video ng pagpasok ni Daniel Padilla sa loob ng dressing room ni Catherine Bernardo viral. I-fact check po natin ang ilan sa mga bidyong ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa inyo pong palagiang panonood, pagsubaybay at palagian po ninyong lagi po kayong nakaantabay sa mga videos po natin. And of course, malaking bagay po na lagi nyong pinagkakatiwalaan ng channel na ito patungkol po sa inyo pong iniidolo na si Catherine at Alden Richards. At ngayon naman, pag-usapan natin ito dahil talaga namang sobrang nakakilabot lang na malaman na during the events pala nitong ABS-CBN Christmas Special, ito palang si Catherine ang talagang sinakop niya po yung buong Araneta Coliseum. Hindi lang pala sa loob ng Araneta Coliseum nagkalat ang kanyang mga supporters, pati pala sa loob ng Araneta ay ang dami pong hindi na rin na-accommodate sa sobrang dami. Tapos, pagkatapos po noon is meron naman tayong nabalitaan, hindi para manira nabalitaan lang po natin ito na meron pong isang fandom na dati pong kapartner nitong si Kat na parang naghakot daw di umano ang nanay nito para daw po merong supporters yung kabilang kampo. Anyways, hindi natin alam kung totoo yon, baka hearsay lang yon. So, eto na, no, pag-usapan natin kasi hanggang sa ngayon po ay pinag-uusapan pa rin at talagang hindi pa rin po nilulubayan ng ilang mga netizen ang mga usapin patungkol sa pagpasok ni Mr. Daniel Padilla sa dressing room mismo ni Miss Catherine Bernardo without the permission of Mama Min at ng ABS-CBN. Base po kasi dito sa video na ito, dumaan po kasi ito sa news feeds ko at dito ko lang po na-confirm na baka dito nila binase, no? Dito nila binase yung news na yon na si Mr. Daniel nga daw ay may dalang flowers at pumasok sa loob mismo ng dressing room ni Catherine. So kung pagbabasihan natin ang video na ito, si Mr. Daniel Padilla po, iba po yung hairstyle niya dito. Kasi yung hairstyle niya po is parang parang Lolit Solis style. Diba? Alam niyo po yung Lolis Solis hairstyle dati. Kasi ngayon medyo nakakalbo na siya dahil meron sakit So, nakita natin pati yung jacket niya iba. Kasi yung jacket na suot niya nun is denim tapos may nakalagay po na karma sa likod. Tapos parang may demons, diba? So, makikita din natin dito kay Catherine naman, sa Catherine side, may bang si Catherine at sobrang haba ng hair niya during that time. And kung matatandaan po ninyo, way back 2023, diba nagkaroon din po sila ng ABS-CBN Christmas Special kung saan nung sumayaw po si Miss Kat, meron siyang bangs 2023. Pero ngayon 2024 parang all throughout wala talaga. Ito yung denim na suot niya ni Mr. Daniel Padilla na napakalayo po dun sa denim na suot niya nung pumasok siya sa loob nung dressing room ni Miss Catherine. So which means dun pa lang is kung pinagbabasihan niya ng Katniel fans is imposibleng nangyari yan ngayong 2024. So dahil doon naghanap tayo ng ilang mga ebidensya. So base po sa mga comment section, when I read all the comment section there, in-screen record ko siya. Lahat po ng mga nandyan, sabi po nila, if you are really a Katniel fans, since day one, alam mo kung kailan nangyari to. And upon checking, sabi po nila dito, it was happened during 2023 Christmas Special, nung sila po ay nagkaroon din ng performance together. Noong November 30, 2023 sila nag-break, which means ito po yung panahon na parang sinusuyo ni Mr. Daniel Padilla itong si Catherine at pumasok nga siya sa loob ng dressing room, may dalang bouquet of flowers na sunflower, pero hindi po yan nangyari ngayon. So which means ito nga yung parang naisip ko, ito siguro yung pinagbabasihan ng source ni Mr. OG Diaz patungkol doon sa pinapakalat nila na pumasok nga daw. Pero base po doon kay Kim Yap na parang close to Miss Catherine na wala daw di umanong katotohanan na may naganitong ganap dahil totoo daw na may kumatok
meron pong may dalang flowers pero hindi si Daniel itself. Parang pinadala niya lang yung flowers. And then afterwards, sinabi po ni Miss Catherine Bernardo na parang kung sino may gusto ng flowers, kunin nyo na lang yung flower. Kaya pala nung lumabas si Miss Catherine Bernardo dito po sa pagkatapos po ng kanilang Christmas special events, wala po siyang dalang bulaklak dahil wala po talagang kumuha at isinut doon po sa basurahan. So, ganun po yung possible na mga pangyayari. So, ito po mga video na napapanood po ninyo, if ever na dumaan yan sa news feeds, kasi nakikita ko na siya sa Facebook eh. Kaya talagang finact check natin yan. Way back 2023 pa po yan of December. So, hindi po yan recent lang nangyari, hindi po yan 2024. Kaya, wag tayo masyadong malito at wag tayo masyadong magpa-apekto sa mga views na yan kasi parang ginagawa lang din kasi yan for para mapag-usapan, para umingay ulit pangalan ni Mr. Daniel Padilla para ma-promote ng husto yung kanilang paparating na teleserye. Na alam natin na ginagawa talaga nila yan. Alam naman natin na good or bad publicity, still publicity. So, yun po yung aking observation. Kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dyan? Comment po kayo sa comment section. And for that, magbasa tayo ng inyong mga komento. Unahin natin si Serenato Sayan. Sabi niya, "Hi Ms. Tarets, good day to you and to your avid followers and subscribers all over Philippines and abroad. Meron ako nakita on Kim Yap IG story. Sinabi ni Kim na fake news yung sinabi ni OG Diaz na lumabas ang glam team ni Kat sa dressing room para makapag-usap si DJ at Kat. Wala daw ganon senaryo. Truth is, merong taong kumatok sa dressing room ni Kat, emissary or tauhan ni Daniel daw. May dalang bulaklak at pinabigay kay Kat. Gusto din makipag-usap ni Daniel kay Kat, dead masikat. At sinabing hindi makikipag-usap kay Daniel. Pag alis ng tauhan ni Daniel, sinabi ni Kat kung sino ang may gusto ng bulaklak at kung wala, itapon. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Na parang sinasabi po na ito po yung kwento ng handler, yung people closest or closer dito kay Miss Catherine Bernardo. So, kanino tayo maniniwala? Diba? Doon sa source ni OG or dito mismo sa malapit kay Catherine? Ito pa, sabi pa niya, gusto ng bulaklak at kung wala, itapon sa basurahan. So, totoong may bulaklak na itinapon sa basurahan at dahil dun sa inis ni DJ, hindi tinapos yung program, umalis na maaga kaya hindi na nakita si DJ sa stage sa closing program at nag-aabang sa parking area. Gusto talaga makausap si Kat kaso merong sumundo kay Kat. My God! Totoo pala talaga yung balita may sumundo kay Kat. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng ebidensya na talagang si Alden Richards yun, 'di ba? Mahirap naman na parang iimbento tayo dito, magpa-fabricate tayo ng story. And sabi niya pa, kaso merong sumundo kay Kat, walang iba kundi si Alden. Kaya ayun, bokya ang plano. Yun ang nakita sa IG story ni Kim Yap. Ayan, pupuntahan ko nga yung IG story niya. Pero kasi pag IG story, parang 24 hours nawawala na siya, 48 hours, 24 hours. And sabi ni Miss Andre Cesera, Miss Dars, may nakita po akong picture na umattend po si Alden sa Christmas party at nandun po si Kim at Paolo. Ang suot po ni Alden ay na damit ay yung suot nila nang umattend sila ni Kat ng VIP, black screening. Saan po kaya yun? Ayan, so check po natin. Hindi ko pa po dumadaan sa feeds ko. So check po natin yan. Sabi ni Sander, silent viewers po ako. At totoo lang magjowa ang Kat din sa galawan pa lang. Mahalata mong in love sila sa isa't isa. Pag galawang best friend, may konting hiya. Hindi lahat magagawa mo, lalo na't babae at lalaki sila. Kaya mga Kat din, stay lang tayo, support lang tayo sa Kat din. Yan, ito naman po yung kanyang komento patungkol dito, And yun din po yung observation ng lahat. Hindi naman talaga natin may kakaila na sa nakikita natin na mga senyales, 'di ba? Patungkol sa kanilang dalawa, talagang may something na kaso nga lang pilit pa rin talagang nililihis. Sabi ni Gloriosa Silvano, bakit hindi pinangungunahan kita, Kat? Matagal na rin si Alden nanunuyo sa kanya. Hindi pa ba sapat yun? Pero hindi ako maniniwala dahil alam kong may relasyon na ang Kat din. Magpakasal na lang kayo para masaya ka. Sakit sa ulo, nahilo na ako. Nung sino o ano ba talaga yung meron. Ibulgar na para mamatay na ang mga bashers. Ganon lang kadali yun. Kung nagmamahala ng totoo kung sino ang humarang patay. Kung patay, ipaglaban hanggang kamatayan. Yun ang tinatawag na till death do us part.
Yan naman yung kanyang komento patungkol dito sa bagay na ito, which is very, very true. Na sabi niya, parang gusto ni Ma'am Chi Glorioso Silvano na parang kung talagang nagkakamabutihan kayo, what's the point para i-hide nyo pa sa public? And then sabi ni Tata Lino B. Life, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at lalo-lalo na sa iyo, Miss Dars. In my own opinion, isang malaking pagkakamali ang balikan si Summer. I know that Kat would never do that to happen. She's smart and talented at alam niya na ikakasira niya yon. And for sure, kung mangyari yon, mas lalong aangat ang karir ni Alden Richards at simula ng paglamig ng karir ni Kat. Yung yon, gaya nung pinanood ko ng isang vlog ni Mr. or Miss Job, I firmly direct the comment na isa ka sa yun. So ito po yung sinasabi niya na parang hindi siya 100% na naniniwala na babalikan nga ni Miss Catherine ito. And of course, syempre po, sabi niya dito na if that thing is mangyari, 'di ba? Marami po talagang mananabang na kay Miss Catherine. Dahil, syempre, lahat ng mga sinabi niya sa interview niya, mababaliwala yun. And isa sa mga gustong masira ang karir ni Miss Catherine Bernardo, kung pagpipilitan mo na magpabalikan sina Summer, no, that's not going to happen. And I also said on my comment that Mr. J and S, stop dreaming about the thing that's not going to happen. Kaya madalang nang maniwala sa'yo, even siguro ng aso ni DJ na si Summer, baka hindi ka na paniwalaan. Very true. Ito po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Actually, lahat naman ng mga kat din, o tayo po mga naniniwala sa kat din, is hindi tayo agree na mangyari po yung mga gantong bagay. Kasi parang, ang dami na pong naganap, ang dami na pong sinabi ni Kat sa mga interview niya, tapos all of a sudden, biglang papapasukin niya pa ulit sa buhay niya si Daniel, diba? Sabi ni Ma'am si Glenda, compliment challenge. Alden to Kat, I like your back, Kat, I like your back too. So, alam na natin kung bakit dun pumirma si Attorney Kat, ha? Ayan. So, ito po yung kanyang komento patungkol dito sa bagay na ito. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account, which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!